Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel o video posted by Congressman Harold Duterte. Mga 75 Baptist pastors nagpunta sa kanyang opisina at nagsalita. Sabi nila, ito ang statement. There is a congressman here and he is a Baptist pastor. But we would like to say na kahit parehas kami ng doktrina, kailang magkaiba kami ng pananaw sa politika. Ilaglag nila ang kanilang kapwa Baptist pastor na although wala silang pinangalanan si Congressman Abante man lang ang Baptist na pastor na palaging nagsasalita. Nilaglag nila. Pakinggan natin Nandito kami po. Yes. Yes, Pastor. It's because it is not hidden that there is a congressman. And he is a Baptist pastor. But we would like to state our stand. Maybe we have a common doctrine, but not political. Therefore, we are not in unity with his political stand, whatever it is. Okay. So, we would like to express our support for the Dutertes. Wow. And we would like to present this to you. Okay? And the Dutertes, ibig sabihin lahat kayo mga Duterte will raise for you. Okay? And if I may request respectfully, Your Honor, kindly furnish this to the Office of the Vice President, and this is your guide. Ito po ang para sa iyo. Take a pictures ng sure. Halika dito sa may pagkukuha tayo. Siya po ang administrator ng buong Pilgrim Bible Baptist Churches sa Pilipinas. We would like to express our support. Thank you for the position. Ayaw po namin pero na ako siguro there is a verse in the Bible that if God is displeased to be the next president, Wow! Salamat po sa mga, I think, Bible Baptist all over the Philippines ito. Luzon, Visayas, Mindanao. So, yung mga pastors na nagpunta daw is mga representatives ng Bible Baptist churches all over the Philippines. Mayroon silang manifesto of support para sa mga Dutertes, specifically BP Inday Sara, for presidency. Kaya binanggit ng pastor na if God has destined to be, kung kalooban ng Diyos, walang makakapigil magpresidente si BP Sara. Malala ko nung nag-declare ng presidential bid si BP Sara, bilib ako yung Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a man's heart, but it is always the Lord's purpose that will prevail. Amen. Kasi yun din ang nakita ko sa buhay ko eh. Noong una, dami kong plano sa buhay. Nako, nagkakagulo-gulo ang buhay ko. Kaya lang nung nag-seek out na ako sa will ng Panginoon, nako, gumaan, sumaya, naging mas maginhawa ang aking buhay. Kasi tayo po, ginawa tayo ng Diyos para sumunod sa kanyang kalooban. Para magkaroon tayo ng purpose and meaning in life, dapat sumunod tayo sa kalooban niya. Once na nag-stray ka doon, tumiwalag ka o lumihis ka sa kalooban ng Diyos, yan, magkakagalo ang buhay. At
alam ko, I believe, it's God's purpose na maging presidente si VP Sara sa 2028. Kasi nung 2022, pwede na siyang magpresidente. Eh, ayaw niya. Oh, hindi pa yun God's will. Magpresidente siya ng 2022. Hinayaan ng Diyos, vice presidente pa siya ngayon. Ngayon, pinipersecute siya ng todo. To me, this is training ground sa leadership, sa character, personality, lahat kay VP Sara. Pag nalampasan niya lahat itong mga pagsubok sa buhay niya ngayon as Vice President, once na umupo siyang presidente, nako, seasoned leader na siya. At yun na, kalooban na yun ng Diyos. At salamat sa mga maraming klase ng baptist ha. Ang una kong nakilalang baptist ay Southern Baptist. Then later on yan, may Fundamental Baptist, may Bible Baptist, and then marami pa. Yung doctrine nila, halos maganda ang doktrina. Ang Baptist is founded on the Word of God. Kaya lang, hindi porke Baptist pastor ka, eh ayos ka na. Kasi nga, si Congressman Abante, very open siya, vocal siya sa pagiging Baptist pastor niya. Kaya lang, I don't know, kanya-kanyang opinion lang tayo. Sa tingin ko, wala sa buhay. Kasi ang utos ng Panginoon is, you lead a simple lifestyle. Oh, tingnan nyo ang lifestyle. Grabing mga sakyanan. Relo. Mga, ano yung, na booking ng mga netizens nung nagsisimula ang hearing sa Kamara, Committee on Justice, mamahalin na relo. Richard Neal ba yun? Na more or less 20 million ang halaga. Nung napansin ng mga netizens, pinost. The following hearing, wala na. Hindi niya nasuot yung mamahaling relo. So, salamat po mga Baptist pastors sa suporta nyo sa mga Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni si tatay ang natagaan na mo gero. Atag og sin, pinalangin sa Ginoo. So muna ni ang iyang pag-aatupan. So mura ni ang balay ni tatay. Sa gitagaan na mo og gero, so muna ni ang iyang gipuy-an. So karon nagpatindog siya og bag-ong balay. So muna ni ang iyang kahimtang. Muna ni intawon ang iyang kaldero gamay kaayo. Balunan lang dayon og isa ka naninggipoy ani tatay. Nagpatukod siya og bag-ong balay. Muna ni. So pag yun niya nauman kay siya ra man gyud isa ani. Wala pud siya anak nga makatabang. So siya na ang bahala sa pag-atop sa yero nga natagaan siya. Salamat sa naghatag. So kuha na gyud ang iyang kahimtang mo na gyud ni intawon. Na matabangan ni Nga diri siya magpuyo. Mga sako lang gyud intawon og tunnel bag ang atop sa iyang balay. So mayong udto tay. mayungod ko sa So pila nakakatuig tay nga inaani lang gyud ang imong pagpuyo diri lang kagatulog. mga 5 na katuig. 5 na katuig nga gantos ka sa ingani lang Oo, ana gyud. nga payag-payag. Okay, kapuyan man ko mag kuan, balhin-balhin. Oo, so Payag na lang. Magpay- Magpay kapoy. oo. So karon tay natagaan na ka og gero, nakapatindog na ka og bag-ong balay. So di na ka maulanan puhon nga makaatop na ka. Aw dili na gyud. Salamat gyud sa naghatag. Kuan naot nga dugangan iyang grasya panalangin nga maayo atong pagpuyo hangtod-hangtod mag kuan ta mo approve atong kuan kalihukan hangtod-hangtod kayo sa nagtabang ani hangtod sa Ginoo nga sagaan mig
kuan maayong panglawas hangtod-hangtod ug grasya panalangin sa Ginoo. Salamat kay tay. Oo. Oo.